Si Rentero ay isang malungkot pangit na talunan na tinanggihan ng 100 iba't ibang mga batang babae dahil kamukha niya ang aking kaliwang hinlalaki sa paa. Gayunpaman hindi tulad mo nakilala niya ang Diyos ng pag-ibig na naaawa sa kanya at binibigyan siya ng 100 kasintahan upang pumalakpak. Nagsimula ang lahat pagkatapos lamang ng kanyang ika-100 na pagtanggi. Nang magsimula siyang magtampo ang kanyang kaibigan ay nagtataka kung aling motivational speaker ang kanyang pinakinggan para sa kanya na patuloy na humihiling sa mga babae na lumabas sa kabila ng 79 na pagtanggi. Sagot ni Rentero na gusto lang niyang magkaroon ng kasintahan para tuluyan na siyang magretiro sa kanyang kaliwang kamay. Matapos iwanan ang kanyang kaibigan tumungo siya sa isang dambana upang manalangin sa mga Diyos ng pag-ibig na tulungan siyang magkaroon ng kasintahan upang mamuhay siya sa isang high school na puno ng maraming tukana. Isang mukha ang biglang lumitaw mula sa kahon ng donasyon ng dambana na agad namang itinuring ni Rentero na isang magnanakaw ngunit ang mukhang nadimbong na matanda ay kinilala ang kanyang sarili bilang Diyos ng dambana. Nagtataka si Rentero kung anong uri ng Diyos ang lumilitaw na parang magnanakaw ngunit ganap na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na nakasulat sa mga bituin na makakahanap siya ng isang mainit na sisiw sa high school ang itinalaga sa kanya mula sa kapanganakan na ikinagulat niya. Ibinunyag pa niya na kapag nagkita ang soulmates nakakaranas sila ng shock na dumadaloy sa kanilang mga katawan at agad na nahuhulog ang ulo sa isa't isa. Sinabi sa kanya ng Diyos na magkakaroon siya ng ganoong karanasan sa high school kasama ang 100 iba't ibang babae na ikinagulat niya at pagkatapos ay tinanong ni Rentero kung maaari niyang sunugin ang dambanang ito kung hindi ito mangyayari na iniiwan ng Diyos na iniisip na nagpakita siya sa maling tao. Makalipas ang 1 buwan sa una sa kanyang bagong paaralan nabangga ni Rentero ang 2 level 10 God Hotties habang naglalakad siya sa hallway. Nang magtama ang kanilang mga mata lahat sila ay agad na nakaramdam ng kuryenteng dumaloy sa kanilang mga katawan na ikinagulat ni Rentero na nagtataka kung ito ba ang tinutukoy ng Diyos. Gayunpaman ayaw niyang makaramdam ng kilabot dahil walang alam ang mga babae kaya mabilis niyang sinubukang tulungan silang tumayo ngunit ang 2 babae ay nagsimulang kumilos na parang oras na ng buwan para sa paggawa ng mga sanggol na ikinagulat niya. Habang papunta sila sa opisina ng nurse dahil nagkunwaring nasugatan ang 2 babae, kumapit sila sa kanya idiniin ang mga melon sa kanyang katawan na nagiging dahilan para talagang magsaya siya sa high school. Ipinakilala niya ang kanyang sarili pagkatapos ay tinawag din ng 2 babae ang kanilang sarili na Karanet at Hekerai. Kasunod nito narinig nila ang 2 pangit na babae na dumaraan na nag-uusap tungkol sa pamahiin sa pag-ibig ng paaralan na nagsasaad na kung may makakita ng 4-leaf clover ng pink clover sa looban at magtanong sa isang kasama nito tiyak na sasagutin sila ng oo. Nang marinig ito agad na tumakbo si Hekerai at Karanet na parang flash na ikinagulat ni Rentero. Makalipas ang 4 na oras pagkatapos ng klase habang naghahanda si Rentero na umuwing umaasa rin na makitang muli ang 2 cute na babae na kagugulat niyang nakita sila sa looban ng pink clover na naghahanap ng 4-leaf clover. Iniisip niya kung ginagawa nila ito para sa kanya at agad na pinuntahan sila. Gayunpaman nabigla si Karanet at sinabing hindi raw siya naghahanap ng 4-leaf clover o kung ano-ano pa. Hindi binibili ni Rentero ang kanyang mga kasinungalingan at nag-aalok pa rin siya ng inumin para magpalamig sa kanyang pagsusumikap. Tinanggap niya ang inumin at agad na umalis na nakaramdam ng hiya. Samantala bumalik si Hekerai na kaninang umalis nang lumitaw si Rentero at pinainom din siya ni Bro. Gayunpaman ang may kulturang asong babae ay biglang nakakuha ng ideya kung paano siya halikan ng hindi direkta at hiniling kay Rentero na uminom nito dahil hindi niya kayang ubusin ang isang buong lata. Ginawa ito ni Rentero at ibinibigay ito sa kanya ngunit habang sinusubukan niyang inumin ito nakaramdam ng labis na pag-iisip ng paghalik sa kanyang crush na tanggal ang lata sa kanyang kamay na nagpalungkot sa kanya. Inalok siya ni Rentero nitong hangki para panasan ang sarili dahil basa siya ngunit bigla niyang hinawakan ang kamay nito at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya na ikinagulat niya dahil para itong isang panaginip na nagkatotoo para sa isang pangit na dude na karapat-dapat sa Guinness World Record kung magkano siya. Gayunpaman nakilala sila ni Karanet ng ganito at agad na hinarap si Hekerai para sa pagtatangka na kunin ang kanyang crush. Hindi nagtagal ay ipinagtapat din ni Karanet ang kanyang nararamdaman at hiniling ng 2 babae sa kanya na piliin ang taong gusto niya sa pagitan nila na ikinagulat niya. Ngunit dahil nalilito kung sino ang pipiliin sinabi niya sa kanila na ibibigay niya sa kanila ang kanyang sagot sa susunod na araw.
Nang gabing iyon nagpupumilit si Bro kung sino ang pipiliin dahil mainit sa hamog ang dalawang babae kaya nakipagkita siya sa Diyos na naglagay sa kanya sa gulo na ito para humingi ng payo. Gayunpaman sinabi sa kanya ng Diyos na pareho silang soulmate niya kaya kailangan niyang makipag-date sa kanilang dalawa. Idinagdag niya na kung paano gumagana ang bagay ng soulmate ay kailangang ipares ang isa sa kanyang soulmate at ang sinumang mabibigo na gawin iyon ay mamamatay. Nang marinig ito napagtanto ni Rentero na siya ay luto dahil kailangan niyang piliin ang dalawang babae kaya walang namatay sa kanila. At hindi lang iyon makikilala niya ang 78 iba pang soulmate sa hinaharap. Masama ang pakiramdam ni Bro dahil wala siyang sapat na karne para iikot at habang pauwi siya bigla siyang naisip na tanggihan silang dalawa. Pagkatapos ay double date niya sila ng palihim nang hindi nila nalalaman. Kaya sa susunod na araw siya ay lumitaw sa paaralan na mukhang isang nawala at natagpo ang bagay at ang tulala ay nakakagulat na humiling sa dalawang babae na maging kanyang kasintahan. Karanet ay agad na gumanti tulad ng bawat normal na babae ngunit sinabi sa kanya ni Hekerai na hindi siya tututol hanggat ang isang mahusay na pagpalakpak ay ginagarantiyahan na ginagawang isipin ni Karanet na siya ay baliw. Gayunpaman dahil ayaw niyang maiwan mabilis ding sumuko si Karanet sinabihan siyang tretuhin siya ng mabuti. At pagkatapos ipinangako niyang gagawin silang dalawa ang pinakamasayang batang babae na nabubuhay ng may palakpak sa antas ng eksperto. Kinabukasan habang hinihintay ni Rentero ang kanyang mga bagong kasintahan nagsimula siyang magsagawa ng isang poll tungkol sa kung paano nagtrabaho ang universo sa kanyang pabor pagkatapos ng 100 heartbreaks. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang babae at nagtataka kung ano ang ginagawa niya at tumugon siya na nasa sabik lang siya sa katotohanang mayroon na siyang mga kasintahan. Nang marinig ito nais ni Karanet na sabihin sa kanya na maaari niya itong laging kausapin sa tuwing nakaramdam siya ng pag-iisa ngunit napahiya siya at tumalikod. Gayunpaman sinamantala ni Hekerai ang pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay na agad na gumising sa natutulog na higanti ni Rentero. Habang ipinapadala din si Hekerai sa Cloudsham na hinawakan din ni Rentero ang kamay ni Karanet pinamulahan siya ngunit pinananatili niya ang kanyang stis na nagkukunwaring hindi apektado. Ang tatlo ay nagsimulang kumilos tulad ng mga tulala na may hormonal rush na naging dahilan ng pagdaan ng matandang boomer na ito upang magtaka kung ano ang mali sa Gen Z sa mga araw na ito. Malapit na silang makarating sa paaralan at pagpasok nila sa gusali ng akademya bigla silang nakakita ng isang estudyanteng tumatakbo palayo mula sa isang kilabot na diretso palabas ng isang horror movie. Napagtanto kaagad ng mga batang babae na ito ang vice-principal nakakagulat na si Rentero at ibinunyag ni Hekerai na kapag nahuli ng vice-principal ang isang estudyante na tumatakbo sa mga bulwagan hahabulin niya ito hanggang sa mahuli niya ito at pagkatapos ay pilit siyang hinahalikan ng French. Ang kanyang dila ng Hanyango. Samantala patuloy pa rin sa paghalik tinanong ni Hekerai si Rentero kung nakipaghalikan na ba siya dati ngunit sinabi niyang hindi dahil palagi siyang walang asawa at malungkot. Ang kanyang dalawang kasintahan ay agad na nagnanais na maging unang humalik sa kanya at mamaya sa oras ng pahinga habang nasa rooftop kasama niya nagsimula silang sumubok ng iba't ibang taktika para halikan siya. Pinatikim muna ni Hekerai ang dala nitong pagkain na ikinainggit ni Karanet kaya agad din niyang binuksan ang cookies niya. Gayunpaman nahihiya siya at nagkamali siyang itinulak ito sa kanyang mata habang ibinukan niya ang kanyang bibig upang kainin ito. Sumunod si Hekerai sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng chocolate sticks gamit ang kanyang bibig at sa muling pagseselos sinubukan ni Karanet na gawin ang parehong ngunit halos mabulag muli ang kawawang bata. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha at sinubukang direktang halikan siya ngunit pinaghiwalay sila ni Hekerai gamit ang kanyang malalaking kanyan. Sinubukan din niyang gawin iyon ngunit hindi sa relo ni Karanet. Nagpapatuloy ang labanan tungkol sa kung sino ang hahalikan sa maswerteng dude nakakagulat na si Rentero na dating katulad mo na walang gustong babae. Sinabi niya sa kanila na maaari lamang silang magtanong sa kanya dahil gusto rin niya silang halikan ngunit ang mga batang babae ay tumugon na ito ay isang labanan para sa kung sino ang unang makakahalik sa kanya. Nang mapagtanto ito napabuntong hininga si Rentero at sinabi sa kanila na mayroon siyang plano na nauna niyang niluto bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Nagsisimula siya sa pagsasabing malulutas nila ang problema sa unang halik sa pamamagitan ng hindi pag-alam kung sino ang unang nakakuha dahil masisiguro nilang pareho silang magkakaroon ng pakiramdam na sila ang unang humalik sa kanya habang hindi rin niya malalaman kung sino ang unang humalik sa kanya.
Inihayag niya ang kanyang perpektong plano tulad ng propesor na kinabibilangan ng pag-roll dice at pagtatakip ng kanilang mga mata. Gayunpaman habang ginagawa niya ang unang pagtatangka upang maisakatuparan ito bigla niyang hinawakan ang mga blasters ni Hikari kaagad na inihayag na ito ay Hikari dahil si Karai ay may kagat lamang sa kanyang dibdib. Inalis ni Rentero ang mga headphone ni Karana at iminumungkahi na magsimula silang muli ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung bakit. Habang sinubukan nila ito sa pangalawang pagkakataon biglang napansin ng isang pusa sa bubong na may ibang uri ng pusa si Karana. Pumupunta ito roon para paglaruan ito na agad na naging dahilan upang makagawa si Karana ng malambing na ingay. Siya ay napahiya at tinamaan si Pro sa kanyang singit bago dumapo ang isang suntok sa kanyang pangit na mukha dahil sa pagiging isang talunan na sinasamantala ang mga sitwasyon. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ito ang pusa at hiniling ni Rentero na pumunta sila muli. Ilang beses nilang sinubukan pagkatapos nito ngunit patuloy silang nabigo na napagtanto sa kanila na ang problema ay sa hanggal na diskarte na hinugot ni Rentero sa kanyang bukol. Hindi nagtagal ay nagkaroon na naman ng pagtatalo ang dalawang babae kaya naisip ni Rentero na siya ay isang gulo na hindi kayang pasayahin ang kanyang mga manliligaw. Siya ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang unang halik at tumakbo kaagad sa pasilyo na agad na umaakit ng mainit na paghabol mula sa takot na vice-principal. Sinunggaban niya ito at muntik nang mapahamak ngunit mabilis siyang hinawakan ni Karana. Binuksan ni Hikari ang bintana at tinawag ang atensyon ng Board of Examination na lumapit at makita ang kakilakilabot na guro na gumugulo sa kanyang mga estudyante. Nang marinig ito huminto ang vice-principal at agad na umalis dahil break na siya at ayaw niyang mawalan ng trabaho. Pagkatapos lumuhad si Rentero sa kanyang mga kasintahan at sinabi sa kanila na mahal niya sila at gusto niyang magkaayos sila kaya naman nagpasya siyang itapon ang kanyang unang halik dahil ito ang dahilan ng kanilang away. Ang dalawang babae ay nakaramdam ng pagsisisi at sabay-sabay na piniling iwan ang unang halik sa isa pang babae na ikinatutuwa niya nang mapagtanto niyang nagmamalasakit sila sa kanya. Gayunpaman bigla siyang nakaisip ng ideya na halikan silang dalawa ng sabay at pagkatapos na kumbansihin silang gawin ito pinuntahan nila ito ngunit agad na naisip ng dude na gumagawa sila ng ilang uri ng ritual ng pagtawag sa UFO. Kinabukasan sa silid-aklatan habang ang mga babae ay may kanilang karaniwang tunggalian si Rentero ay pumunta sa ibang seksyon upang maghanap ng isang libro at habang inaabot niya ito bigla niyang nakita ang isang alaga na babae sa tabi niya na nag-apoy agad ng pagkagulat sa loob niya. Iniisip niya kung isa ba itong soulmate. Siya ay nahihiya at agad na sinubukang umalis ngunit sinabihan siya nito na maghintay. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang tiyak na pahina ng libro sa kanyang kamay upang magbigay ng tugon at sinabi sa kanya na basahin kung ano ang naruroon na nagsasaad na siya ang librarian na ikinagulat niya. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang pahina sa nobela na akma sa sagot sa kanyang tanong na ikinagulat niya. Habang nagsisimula siyang magtaka kung ipinagbabawal ang pakikipag-usap sa silid-aklatan nagsimula rin siyang magsalita sa sign language na nag-udyok sa kanya na magtanong kung bakit hindi na siya nagsasalita. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabi sa kanya na ginagamit niya ang hindi sikat na paraan ng pakikipag-usap dahil nahihirapan siyang makipag-usap sa mga tao. Sinubukan niyang umalis ngunit mabilis siyang pinigilan ni Rentero at sinabi sa kanya na kailangan niya ang kanyang rekomendasyon sa kung anong mga libro ang babasahin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang uri ng nobela na gusto niya at tuwang-tuwa siyang nagsimulang pumili ng ilan para sa kanya habang pinagmamasdan siya ni Rentero nang may paghanga sa kung gaano siya kalapit sa lupa. Hindi nagtagal ay bumalik siya na may dalang malaking volume ng mga libro na tinatakot siya upang maiwasan ang pagkawala ng aura. Sinabi niya sa kanya na babasahin niya ang lahat ng ito. Gayunpaman sa pagpunta sa mesa ng kalihim na namamahala sinabi niya sa kanya na hindi niya ito maaaring hiramin dahil wala siyang library card at tumatagal ng 1 linggo upang mag-issue ng bago. Habang siya ay bumagsak sa lupa sa pagkabigo ang batang babae ay nag-aalok na ipahiram sa kanya ang kanyang libro na kapana-panabik sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang pangalan at ipinakita niya sa kanya ang kanyang ID card na nagpapakita ng kanyang pangalan bilang Shizuka at pareho silang magkaklase. Kalaunan ng gabing iyon sinimula ni Rentero na basahin ang nobelang ibinigay sa kanya ni Shizuka na tungkol sa kwento ng pag-ibig na ipinagkait sa pagitan ng isang prinsesa at ng kanyang kabalyero at hindi nagtagal ay nagsimula siyang umiyak dahil sa kung gaano kalungkot ang kwento.
Matapos ang unang volume iniisip niya ang magiging kapalaran ng kanyang mga soulmates kung hindi siya mapupunta sa kanila. Kinabukasan ibinalik niya ang aklat sa kanya at sinabing nabasa niya ang lahat sa loob ng isang gabi at nahihiyang ibinigay niya sa kanya ang sumunod na pangyayari ng aklat na ikinatuwa niya. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bayaran muna siya para sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang libro at kinuha niya ito upang uminom. Habang nakaupo sila sa labas para mag-usap ikinwento niya sa kanya kung gaano niya kamahal ang kwento kumpara sa lahat ng romance novel na nabasa niya sa kanyang buhay. Humajejek siya at tumugon na paborito niya rin itong nobela at nabasa na niya ito ng maraming beses na napagtanto ni Rentero na ito ang dahilan kung bakit alam niya ang aklat at perpektong ginagamit niya ito upang magbigay ng kanyang mga tugon. Pinuri niya ang kanyang pambihirang husay at ikinukumpara siya sa kanyang sarili na masyadong tamad na magbasa ng libro ng kasing dami nito. Pinasalamatan niya ito para sa kanyang pambobola at sinabi sa kanya na hindi niya kailanman itinuturing na kaibigan ng sinuman sa kanyang buhay. Pinahahalagahan niya ito sa hindi pagpunasa kung sino siya at mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi niya gagawin iyon. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay tinanong siya kung maaari niyang hiramin muli ang unang volume ng nobela at ibinigay niya ito sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon nang bumalik si Shizuko sa silid-aklatan siya ay naging pula tulad ng ketchup habang iniisip ang tungkol sa kanyang bagong natagpuang pag-ibig. Kinabukasan pumapasok siya sa paaralan na may kasunod na volume ngunit hindi sumipot si Rentero at nangyayari ito sa mga susunod na araw na nagpapalungkot sa kanya. Habang naglalakad siya sa isang daanan makalipas ang ilang araw nakita niya ang hanggal na hinihintay niyang nanlamig kasama ang dalawang mas mainit na sisiw at nagseselos siya na iniisip na mayroon na itong kasintahan. Siya karagdagang dahilan na siya ay hindi isang gapangin tulad niya kaya hindi siya ay gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagbabasa tulad ng ginagawa niya. Pagkatapos ay naaalala niya kung paano siya binubuli ng kanyang mga kapareha at ininsulto ng kanyang mga magulang sa palaging paggamit ng libro sa pakikipag-usap sa halip na makipag-usap. Dumating siya sa conclusion na walang sino man ang may oras na makipag-usap sa isang walang kwenta pangit na panatiko na tulad niya at sa ibang pagkakataon sa klase habang iniisip niyang mag-move on biglang sumulpot si Rentero. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang bayaran siya para sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang libro at pagkatapos ay hilingin sa kanya na mag-install ng isang partikular na app sa kanyang smartphone. Ipinadala niya sa kanya ang e-book ng nobela na ikinagulat niya kung paano niya ito nakuha dahil hindi pa nailalabas ang e-book na bersyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumili ng isang bahagi ng aklat at agad na sinimulan ng app na basahin ito. Ibinunyag ni Rentero na isa itong text-to-speech app na magbabasa ng anumang bahagi ng aklat na gusto niyang sabihin na nag-iiwan sa kanya na masindak sa katotohanang binasa niya ang buong aklat at manu-manong na-type ang bawat salita sa app. Sinabi sa kanya ni Rentero na ginawa niya ito dahil gusto niyang gawing mas madali para sa kanya ang pakikipag-usap sa iba. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin ang isang bagay kasama nito at kagulat-gulat niyang ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya ng may luha sa kanyang mga mata. Nagulat si Rentero ngunit hinawakan din siya nito at sinabing mahal din siya nito. Gayunpaman tumugon siya na sila ay nakatadhana na hindi kailanman magkasama ngunit determinado si Rentero na baguhin ang kapalaran habang niyayakap siya nito. Kasunod nito dinala niya si Shizuko upang makilala ang kanyang dalawang kasintahan at sinabi sa kanila na gusto rin niyang gawin si Shizuko na kanyang kasintahan na agad na nag-trigger kay Ko Arana ngunit naisip ni Hakari na mabait siya na isaalang-alang pa rin na makasama sila kahit na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Samantala mukhang hindi lang maintindihan ni Ko Arana kung isda ba ang utak ni Hakari o sadyang tanga lang. Gayunpaman ibinunyag ni Rentero na buo pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanila at ipinahayag na kung titigil man siya sa pagiging tapat sa kanila at tuparin ang kanyang mga tungkulin sa pagpalakpak, aalisin niya ang pagmamahal sa kanyang sarili bilang sinumang mananakit sa kanyang mga mahal sa buhay ay walang karapatang mabuhay. Pagkatapos maayos na ipinakilala ni Rentero si Shizuko kina Hakari at Ko Arana ngunit nabigla sila nang matuklasan nila ang bagong babae na nakikipag-usap sa isang app sa telepono. Ipinaliwanag ni Rentero sa mga batang babae na nakipag-usap si Shizuko sa mga quote mula sa kanyang paboritong serye ng nobela at pagkatapos na sabihin sa kanila ang higit pa tungkol sa kanya ipinagpapatuloy niya na ihayag ang kanilang mga nakagawian sa ilang mga sitwasyon na nagpapahiya sa kanila dahil hindi nila napagtanto.
Ito ang nagpaparamdam sa kanila ng tunay na pagmamahal sa kanya ngunit hindi tumigil doon si Rentero sinasabi rin niya kay Hakari at Koarana ang kanilang mga reaksyon sa tuwing hinahalikan siya nito na lalong nagpapahiya sa kanila. Nagseselo si Shizuke dahil dito dahil siya lang ang hindi pa nakakapagpalit ng laway kay Rentero pero pilit niyang sinasabi ito. Napansin ito ng dalawang babae at tinanong siya kung gusto rin ba niya itong halikan. Inihayag ni Shizuke na itinalaga ng Diyos ang tadhana na manatiling dalisay hanggang sa kasal. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Rentero na walang problema dahil handa siyang dahan-dahan ang mga bagay hanggang sa siya ay handa ngunit isiniwalat din niya na labis niyang hinahangad ang kanyang dumura. Kasunod nito naging possessive muli sina Hakari at Koarana kay Rentero nag-away kung sino ang magpapakain sa kanya at sa kainaitan nito napansin ni Rentero na naghihiwalay si Shizuke dahil hindi pa siya komportable kaya iminungkahi niyang maglaro sila ng card game para tumulong. Para mas maging masaya idinagdag niya na kung sino ang matalo ay kikilitiin ng mananalo at sigurado siya na ito ay tiyak na magpapapahayag kay Shizuka. Nagsimula silang maglaro at pagkatapos ng unang round nanalo si Rentero habang natatalo si Koarana lumapit siya para kilitiin siya at nagsimula siyang makaramdam ng dahilan upang muling isipin kung ang kanyang ginagawa ay may rating na 18. Natalo si Hakari sa sumunod na round at nanalo muli si Rentero kaya sinimulan din niya itong kilitiin. Tawa siya ng tawa kaya nakaramdam siya ng maanghang at halos marating niya ang Ecstasy Island ngunit pinigilan niya ito bago bumukas ang mga pintuan ng baha na may katas. Sa susunod na round natalo si Shizuka sa pagkakataong ito at habang sinisimulan siyang kukulitin ni Rentero tumawa lang siya sa mahinang volume. Samantala sa pag-ikot pagkatapos natalo si Rentero at nanalo si Shizuka at habang dapat ay kukulitin siya ng husto tinusok lang ng introvert na tulala ang kanyang katawan na ikinagagalit ng dalawa at nagtataka sila kung paano nagustuhan ito ni Rentero. Pagkatapos nagdahilan si Rentero sa banyo at muling nagtaka si Heke kung aalis na siya dahil maglalabas din siya ng katas. Pagkaalis niya bumaling si Koarana sa unano at tinawag siyang nincompoop dahil sa ginawa niya kanina. Sinisigawan niya si Shizuke na siya lang ang dumidistansya kay Rentero kahit girlfriend niya rin ito na ikinaasar niya. Sinagot ni Shizuke na dahil silang dalawa ay naging kasintahan ni Rentero bago siya ayaw niyang lumampas sa linya bilang isang bagong dating. Gayunpaman si Koarana na galit pa rin ay nagsabi sa kanya na siya ay kapwa kasintahan na ngayon kaya't dapat niyang itigil ang pag-arte na parang isang dweeb na may kebab ang loob dahil siya ay may karapatan sa kanya tulad ng sila rin. Nang marinig ito humingi ng paumanhin si Shizuka ngunit pinapatunayan lamang nito ang inirereklamo ni Koarana dahil inaasahan niyang lalaban siya. Gayunpaman nagpa siya si Shizuka na ipahayag ang kanyang puso at ibinunyag niya na siya ay talagang insecure sa kanyang hitsura dahil sina Hecate at Koarana ay tila nasa antas ng kagandahan ng Kardashian habang siya ay isang random na mas mababa sa average na hitsura na batang babae na may maliliit na melon at mochi. Nakikiramay sina Hecate at Koarana dahil ang lahat ng sinabi niya tungkol sa kanyang kasuklam-suklam na mukha ay mga katotohanan walang printer at hinihikayat siya nitong kumuha ng ilang mga klase sa hitsura. Humingi ng paumanhin si Koarana sa pagsasabi sa kanya na asar siya sa kanya ngunit humarang si Hecate at sinabi kay Shizuka na si Koarana ay palaging nasa Hulk mode na ganoon. Bukod dito sinabihan ni Koarana si Shizuka na huwag itago ang kanyang nararamdaman ngunit maaaring maging malikot gaya ng gusto niya kay Rentero. Samantala pinagmamasdan sila ni Rentero mula sa likod ng pinto at natutuwa siya sa mga nangyari. Napansin niya na nagngangalit si Koarana kanina nang ginagawa ni Shizuka ang kanyang kalokohan at para pigilan ito nagpa siya siyang lumabas para mapag-ayos ng mga babae ang mga score sa pagitan nila. Bumalik siya sa eksena at nang makita siya tumakbo si Koarana patungo sa kanya upang sabihin sa kanya na gagawing muli nila ang parusa ng huling natalo na ikinagulat niya at sinabi niya na ang hanggal na pagsundot ay hindi itinuturing na isang kilati. Napagtatanto na sina Hecate at Koarana ay sinusubukang tulungan siya naging determinado si Shizuka na gawin ito at hinimok siya ni Koarana na gawin ang gusto niya. Agad niyang nilapitan si Rentero at sinabing gusto niyang halikan siya nito hanggang sa mawala ang kanyang ugali na ikinagulat nila. Napagtanto ni Rentero na siya ay nanalo at agad na yumuko upang halikan siya. Pagkatapos hiniling ni Hecate na mabahiran din siya ngunit si Koarana sa kabilang banda ay masyadong nahihiya na humingi ng halik kaya niyakap niya ito at tinawag siyang cute na nagpahiya sa kanya na marahas na sinimulan siyang bumubulusok sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gusto rin niya itong halikan at nahihiya niyang tinanggap ang halik nito.
Kasunod nito nakaramdam siya ng labis na pananabik at sinabi sa kanila na talagang gusto niya silang palakpakan. Makalipas ang ilang araw na i-post ang mga resulta ng pagsusulit at habang nagtitipon-tipon ang mga matatalino at paipong estudyante para tingnan ang kanilang mga performance, bumalik si Rentero sa klase upang hanapin ang kanyang telepono na nakalimutan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ito sa kanyang mesa at pagkatapos ay nakita niya ang isang batang babae na nagngangalang A na nasa klase pa rin. Tinanong niya ito kung hindi niya titingnan ang kanyang resulta at sumagot siya na sayang ang oras dahil alam na niyang siya ang may pinakamataas na marka. Gayunpaman nang lumingon siya sa kanya, pareho silang nakaramdam ng shockwave sa kanilang katawan na ikinagulat ni Rentero at iniisip niya kung nanalo rin ito sa soulmate niya. Idiniin pa niya sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba siya tutol kung sabay nilang tingnan ang mga resulta, ngunit mabilis itong tumugon na ito ay isang pag-aaksaya ng oras kaya kumari pa siya ng takbo palayo na parang tulala. Pagkalipas ng ilang sandali, sinuri ni Rentero at ng kanyang harem ang kanilang mga resulta at ipinagmamalaki niya ang mga ito na sila ay naging mahusay dahil nalampasan nila siya. Ngunit sa lalong madaling panahon napagtanto niya na lahat sila ay baliw nang matuklasan niyang may perpektong marka si A. Tinanong niya ang mga batang babae kung may alam sila tungkol sa at habang wala silang masyadong alam, ipinahayag ni Katrinig na narinig niya ang isang bulong-bulungan na hindi siya naiiba sa mga divebot ni Elon Musk maliban na gumagamit siya ng oxygen at hindi kuryente. Kasunod nito sina Rentero at A ay ipinare sa isang lab practical class at sinabi ng guro sa klase na titingnan at iguguhit nila ang mga epidermal cell ng isang sibuyas. Pumunta si Rentero upang kumuha ng mikroskopyo bilang paghahanda para sa praktikal, ngunit laking gulat niya nang bumalik siya at natagpuan ang kanyang kapareha na direktang nagdiguhit ng cell mula sa aklat aralin. Tinanong niya siya kung bakit at sumagot siya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras dahil sila ay magtatapos sa parehong resulta pa rin. Idinagdag niya na ang pag-uulit ng mga eksperimento ang mga siyentipiko ay mayroon ng mga sagot dahil wala rin itong kahulugan. Samantala lumitaw ang guro sa tabi nila at nagtutulungan sila upang maiwasan ang kanyang atensyon. Gayunpaman nabigo pa rin si A na gawin ang nararapat, ngunit nagpa siya si Rentero na sundin ang tamang pamamaraan, ngunit hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang sarili. Agad siyang naghugas ng kamay at habang iniisip niyang pumunta sa opisina ng nurse, sinabi sa kanya ni A na hindi ito kailangan. Hinawakan niya ang nasugatan na daliri at sinimulang sipsipin ito na nagsasabi na ang laway ay naglalaman ng antimicrobial agent na magdidisinfekta dito. Habang dinidilaan niya ang daliri, nagsimulang mag-overload ang utak ni Bro sa dugo dahil hindi siya makapaniwala na may ginagawang napakarumi sa kanya ang isang mainit na babae. Pagkatapos ng praktikal na klase, nilapitan siya ni Rentero at ginamit ang kanyang pinakamahusay na diskarte sa wristing sa kanya, ngunit hindi ito gumana dahil iniisip ng asong babae na lahat ng hindi direktang isinasalin sa kanyang tagumpay sa akademiko ay isang pag-aaksaya ng oras. Nagulat si Rentero at iniisip kung soulmate nga ba niya ang hard girl na ito dahil sobrang stress ang binibigay nito sa kanya. Kinagabihan habang nag-aaral si A sa kanyang uniforme sa paaralan, nahihiya siya sa kanyang sarili sa paggawa ng isang bagay sa hapon kahit na alam niya ang panganib ng impeksyon. Parang hindi niya maisip kung bakit niya ginawa iyon at para pakalmayan ang mga nagngangalit niyang hormones. Nagsisimula siyang isulat ang halaga ng pi sa kanyang personal na whiteboard. Siya ay huminahon saglit, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang magpumigla sa bog zone ng damdamin na humantong sa kanya na magsulat ng higit pang pi at higit pang pi sa lubos na pagkabigo dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Kinabukasan nakilala niya si Rentero na nagsasabi sa kanya na napagpasyahan niya na siya ay umiibig sa kanya at nais na pumasok sa isang relasyon sa kanya. Ang may kulturang kripo ay makikipag-date sa anumang bagay sa isang palda. Agad na sumang-ayon na inihayag na mahal din siya nito, ngunit bigla niyang sinabi na tinanggihan niya ang pakikipagrelasyon sa kanya na nalilito sa kanya habang iniisip niya kung siya ay isang prankster sa YouTube o ano. Sinabi niya sa kanya na ang ideal na sitwasyon para sa kanya ay tanggihan ang kanyang proposal, ngunit dahil siya ay isang walang hiyang asshole, siya na lang ang tumanggi. Sumagot si Rentero na akala niya ay nagbibibing sila at sinagot niya na ang pag-iibigan sa high school ay isang pag-aaksaya lamang ng oras na walang halaga. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Rentero ang likas na katangian ng kanyang problema, ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang award-winning na katatagan para sa mga heartbreak dahil nakaligtas siya sa 100 sa mga ito nang hindi nabuhay ang kanyang sarili, kaya hindi ito sapat na lakas para baguhin ang nararamdaman niya tungkol sa kanya.
Sinubukan niya ang isa pang pick-up line nagtatanong kung keyboard ba siya dahil type niya lang ito. Gayunpaman hindi niya iyon naramdaman at tinanong siya kung ano ang kanyang IQ dahil ito ay sobrang pile. Samantala upang patunayan na ang kanyang nabuhay na laro ay pumasa sa vibe check hiniling niya sa kanya na makipag-date sa kanya at kung hindi niya siya mapapanalo sa isang araw dapat niyang talikuran ang kanyang puwet. Kinabukasan pumunta sila sa isang amusement park at anuman ang mga aktibidad na gagawin nila napakalamig nito sa lahat dahil wala sa kanila ang kapana-panabik sa kanya. Gayunpaman hindi nagtagal ay sumakay sila sa Ferris wheel na biglang naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga kamay habang paakyat sila at sinamantala ito ni Rentero sa pamamagitan ng pag-upo sa tabi niya at paghawak sa kanyang kamay. Pagkatapos ipinakita niya sa kanya ang mga larawang kinunan niya sa kanya habang siya ay nakikibahagi sa iba't ibang aktibidad at kahit na sumasang-ayon siya na nagsaya siya sinabi niya na wala siyang nakuhang anumang halaga dahil ang buong ideya ay isang ganap na pag-aaksaya. Nang marinig ito hindi ito personal ni Rentero at nagpa siya na sunugin ang mga larawan upang walang maalala tungkol sa araw na ito. Gayunpaman nang sinimulan niyang sunugin ang mga ito natakot siya at mabilis na inagaw ang mga ito mula sa kanya kung saan sinabi ni Rentero na nangangahulugan ito na mayroon siyang anumang halaga dahil natatakot siyang mawala ito. Nagsisimula ng palm attack ang mga luha sa kanyang mga mata at iniisip niya kung saan napunta ang lahat ng kanyang hard to get vibes. Pagkaraan ng ilang sandali humingi siya ng paumanhin sa pagbabasa ng kanyang panyo at nangakong disimpektahin ito ngunit agad na naisip ng tulala na nangangahulugan ito ng pagdila sa panyo dahil ginawa niya rin ang kanyang daliri. She tells him fuck no at pagkatapos ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na pumasok sa isang relasyon sa kanya sinasabing gusto niyang maranasan ang mga plot na hindi niya nakuha. Agad niyang sinabi sa kanya na gusto rin siya nito at nakakagulat na hinaila siya nito upang halikan siya pinirito ang kanyang utak. Kasunod nito ipinakilala niya ito sa iba pa niyang mga kasintahan na syempre nakakainis kay Carana ngunit walang problema si Hacker Reed dito. Nangako siyang muli na aalisin ang kanyang sarili kung hindi niya aalagaan ang mga ito gaya ng nararapat. Matapos mapagtanto na si Rentero at A ay nag-date ng magkasama hiniling ng iba pang mga batang babae na mayroon din silang ilang uri ng pakikipag-date sa kanya at iminungkahi ni Hacker Reed na pumunta sila sa isang pool sa susunod na katapusan ng linggo. Isang araw bago ang pool date bumisita si Carana sa tindahan para kumuha ng swimwear ngunit insecure siya sa kanyang katawan at kung ano ang magiging hitsura niya sa isang swimwear dahil siya ay binuo na parang surfboard. Gayunpaman umaasa siyang maiisip ni Rentero na siya ay cute. Sa araw ng petsa habang ang iba pang mga batang babae ay lumilitaw sa nakatutuwang mga damit panlangoy si Carana ay nagpakita sa isang Amerikana nakakagulat na si Rentero na iniisip pa rin na siya ay nasa kalagitnaan pa rin ng pagpapalit. Gayunpaman sinagot ni Carana na siya ay nanlalamig at siya ay tumatambay upang makaalis sila nang wala siya at magsaya. Iminumungkahi ng A na manatili siya kung saan may sikat ng araw upang mapainit siya nito at sa pag-aakalang ito ay dahil nagmamalasakit siya sinabihan siya ni Carana na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Pero ang sagot ni A na hindi pa sila close para may pakialam siya sa kanya na nagagalit sa kanya. Hindi nagtagal ay tumungo sila sa pool na wala si Carana at habang iniisip nila kung ano ang gagawin nagsimula ang isang whirlpool na naging sanhi ng paggulong ni Shizuka sa kanyang floater. Habang dinadala siya ng whirlpool idiniin ni Hikari ang kanyang mga bazooka sa braso ni Rentero na nagkukunwaring apektado din siya ng whirlpool. Napagtanto niya ang kanyang ginagawa biglang hinawakan ni A ang kamay ni Rentero at inilagay din ito sa kanyang nakakatuwang bag na ikinagulat niya. Nagseselo si Hikari at ganoon din ang ginawa. Nagsimulang makipagkumpetensya ang dalawang babae kung sino ang may mas malaki at malambot na lobo na nagpapahintulot kay Rentero na pindutin ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman dahil dito ang utak ni Rentero ay pinirito kaya nawalan siya ng malay sa pool at nang mapagtanto ito agad siyang binuhat ng dalawang magkaaway. Sinusubukan nilang bigyan siya ng CPR ngunit ginagamit lamang ng dalawang perv ang pagkakataong ito upang masiyahan sa isang halik sa kanya. Samantala si Shizuka ay gamulong pa rin ng walang kontrol at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na siya ay nabaliw dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gamulong. Sinusubukan niyang humingi ng tulong sa mga nakapaligid na tao ngunit walang matalinong tao ang sineseryoso ang isang I-voice. Gayunpaman nagawa niyang bumangga sa dingding ng pool sumabog ang floater at umakyat siya sa pool. Pero may bagong problema. Paano siya bumalik sa kung nasaan ang iba ng sabay-sabay?
Matapos subukan ng dalawang idiot na magkapor at nadala lang sa halik nagpasya silang maghanap ng tulong sa labas. Agad silang naghanap ng lalaking lifeguard ngunit habang tumatakbo sila natawid sila ng tatlong dweeb na iniisip ng isa na layunin ang kanyang buhay na magtimp ng mga melon gamit ang kanyang kamay. Habang sinusubukan niyang hawakan si Hikari sa napakalaking plot hinawakan ni Ai ang kanyang kamay at itinusok ang kanyang mga daliri sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kaibigan ay naiinis at sinabi sa kanya na hindi sila kumukuha ng hindi para sa isang sagot kaya nag-aalok si Id na tumambay sa kanila habang sinabi niya kay Hikari na ipagpatuloy ang paghahanap para sa lalaking lifeguard na kailangang iligtas si Rantero. Gayunpaman tinanong siya ni Hikari kung bakit niya ito ginagawa kung isasaalang-alang din na mas maagang inilagay ni Ai ang kanyang sarili sa kapahamakan dahil sa kanya. Sumagot si Id na magiging malungkot si Rantero sakaling masaktan si Hikari ngunit sumagot si Hikari na hindi matutuwa si Rantero kung masaktan din siya. Gayunpaman sinabi ni Ai na natural na mas mag-aalala si Rantero para kay Hikari dahil matagal na itong nililigawan hindi tulad nito. Samantala hindi nakikinig si Hikari sa kanyang mga bulsti at sinabi sa mga lalaki na wala sa kanila ang nakikipag-hangout sa kanila. Idinagdag niya na si Ai ay kumikilos ng ganito dahil hindi pa niya lubos na kilala si Rantero. Ang isa sa mga idiot ay biglang nagtangka na salakayin sila ngunit hinarang at hinahamon siya ni Rantero dahil sa pagtatangka niyang gulo sa kanyang mga kasintahan. Sinabi sa kanya ng dude na binulag ni Ai ang kanyang kaibigan at sinabihan sila ni Rantero na magkaroon ng anumang kasiyahan na gusto nilang magkaroon sa mga batang babae na kasama niya. Ngunit ang lalaki ay tumugon na ito ay hindi isang DT party at sinabi sa kanya na kunin ang kanyang kasintahan at scram. Gayunpaman laking gulat niya nang ihayag ni Rantero na pareho silang girlfriend niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na patunayan ito sa pamamagitan ng paghalik sa parehong mga babae dahil walang paraan na hahalikan niya ang ibang babae sa harap ng kanyang tunay na kasintahan. Sinubukan ni Rantero na magprotesta laban dito ngunit biglang inilapit ni Ai ang kanyang baba at hinalikan siya at ganoon din ang ginawa ni Hikari na ikinagulat ng iba pang dalawang lalaki na napagtanto na ang mga mofo na ito ay mataas sa murang crack. Pagkaalis nila nagulat sina Hikari at Ai na sinaklolohan sila ni Rantero at tinanong kung paano siya nagising. Isinalaysay niya kung paano napansin ni Karana na sila ay sinasalakay at ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin iyon sa kanya habang siya ay nakahiga sa bingit ng. Agad siyang bumangon at agad na lumapit sa kanila. Pagkatapos nito biglang napagtanto ni Rantero na wala na si Shizuka. Nagulat siya nang maisip niya na baka umiikot pa siya sa pool at mabilis na hinanap siya. Samantala sinusubukan ni Shizuka na tawagan ang atensyon ng lahat gamit ang kanyang telepono ngunit walang pumapansin hanggang sa maubos ang kanyang baterya. Ngayon nang walang tumulong sa kanya iniisip niya kung sino ang magliligtas sa kanya ngunit bigla niyang nakitang hinahanap siya ni Rantero. Dahil siya ay napakaliit at madaling hindi napapansin kailangan niyang sirain ang karakter sa unang pagkakataon sa anime na ito kahit na natatakot siya na ito ay masyadong mababa para marinig niya. Nagagawa niyang gumawa ng napakaliit na tunog na maaaring isipin ng sino man nakakatapos lang niya ngunit sa kabutihang palad ay narinig siya ni Rantero at agad na lumangoy patungo sa kanya. Ibinalik niya siya sa ibang mga babae at pagkatapos ay iniwan sila para magkaroon ng pribadong sandali kasama si Karana. Sinabi niya sa kanya na napansin niyang panay ang tingin niya sa mga pitchel ng gatas ni Hikari at Ai kanina. Iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya kumpiyansa sa pagpapakita ng kanyang swimsuit at sa halip ay nagpa siya na magpanggap na siya ay may sipon. Habang patuloy niyang ikinukumpara ang sarili sa iba pang mga babae lumapit si Rantero sa kanya at tinanggal ang coat na suot niya na ikinahihiya niya. Agad niya itong niyakap bago sabihin sa kanya ang lahat ng kasinungalingan ng mundong ito pero ang ganda niya. Sa kalaunan ay hinalikan niya ito at bumalik sila sa iba para simulan ng maayos ang pool date. Pagkalipas ng ilang araw habang si Rantero ay hinihila ng mga babae patungo sa cafeteria para sa pancake dumaan sila sa science lab kung saan bigla siyang nakipagtitigan sa isang babaeng may pulang buhok na heavy duty at agad na naramdaman ang pamilyar na shockwave na dumaloy sa kanyang katawan. Kinabukasan tumungo siya sa lab para hanapin siya ngunit sa halip ay nakatagpo siya ng pulang buhok na bersyon ng Shizuko ngunit nakakapagsalita ang isang ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kisori isang miyembro ng chemistry club at nag-aalok sa kanya ng tsaa sa isang beaker na sa una ay sinubukang tanggihan ni Rantero ngunit iginiit niya ibinibigay pa rin ito at hinihimok siyang uminom.
Habang umiinom si Rantero ng tsaa ipinakita sa kanya ni Kisori ang isang test tube na naglalaman ng dalawang magkaibang likido na nagpapaliwanag na ito ang pang-akit na gamot ng tao. Sinabi niya na gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan gagawin nitong magnet ang kanyang katawan at hihilingin sa kanya na subukan ito. Tinangka ni Rantero na tumanggi ngunit pinilit siya ni Kisori na kunin ito. Tulad ng inilarawan niya ang kanyang katawan ay nagsisimulang kumilos na parang magnet. Casual niyang binanggit na ang mga side effect ay kinabibilangan ng 3 araw at gabi ng paninigas ng dumi. Nakakagulat si Rantero habang itinuturo niya na dapat ay sinabi niya sa kanya ng maaga. Habang nagtataka siya kung bakit kailangan niyang makilala ang deadbeat lab rat na ito sa isang magandang umaga na tulad nito umiinom si Kisori mula sa isa pang test tube na ang mga likido ay nakaayos ng magkasalungat at agad na dumikit sa kanya na nagpapakita na ang magkasalungat ay talagang umaakit. Matapos silang tuluyang maghiwalay si Rantero ay patuloy na nakatitig kay Kisori nagtataka kung bakit siya naakit sa kanya. Pagkatapos ay inamin ni Kisori na pinahiran niya ang tsaa ng isang gamot sa pag-ibig dahil siya ay umiibig sa kanya at gusto niya itong makasama. Gayunpaman agad na naiinis si Bro at nagmadaling pumunta sa pinakamalapit na lababo para sumuka dahil ayaw niya ng ganoong pangit na kilabot kahit sa kanyang kaaway. Nang makita ito nalungkot si Kisori at nagsimulang umiyak dahil hindi pa siya nakaramdam ng labis na pang-iinsulto sa buong buhay niya bilang isang pangit na babae. Biglang nagsimulang manginig si Rantero at habang inilalabas niya ang ilang mga ukit na galaw na takot si Kisori at mabilis na uminom ng neutralizer bago ito ibigay sa kanya ng bibig sa bibig. Nalungkot siya pagkatapos iniisip na kung wala ang gamot hindi siya mahahanap ni Rantero na kaakit-akit. Gayunpaman hindi niya alam na si Rantero ay nasa isang misyon ng paghihiganti upang makipag-date sa anumang bagay sa isang palda. Tiniyak niya sa kanya na nakikita niyang kaakit-akit siya ngunit nagulat siya dahil hindi niya naramdaman ang karaniwang pagkabigla sa kanya. Ang kanyang pagkalito ay panandalian bagaman habang si Kisori ay nagbabago sa harap ng kanyang mga mata sa malaking dibdib na babaeng hinahanap niya kanina. Ipinaliwanag niya na ang isang nabigong immortality na gamot ay naging sanhi ng kanyang pag-urong at maaari lamang siyang bumalik sa kanyang normal na laki sa loob ng 1 oras pagkatapos kumuha ng neutralizer. Inihayag din ni Kisori na siya ay isang 3 taong mag-aaral at presidente ng chemistry club na ikinagulat ni Rantero. Nang maglaon ipinakilala ni Rantero si Kisori sa iba pang mga babae tinanong kung okay lang sila sa pagiging bago niyang kasintahan. Nilinaw niya na ang kanyang parang bata na hitsura ay resulta ng isang nabigong eksperimento kaya hindi nila akalain na gusto niya sila ngayon. Matapos makilala ang grupo si Kisori kasama ang kanyang koleksyon ng mga kakaibang concoctions ay nag-alok kay Katrana ng isang alternatibong gamot na BBL dahil sinabi ni Rantero sa kanya na kulang siya sa dibdib. Galit na galit si Katrana at umatake sa idiot pit setup ngunit pumasok si Kisori at ipinaliwanag na hindi sinasadya ni Rantero na masaktan. Napagtanto ang kanyang pagkakamali humingi ng paumanhin si Katrana sa labis na reaksyon. Pagkatapos ay binibigyan ni Kisori si Hecate ng gamot na idinisenyo upang mapataas ang kanyang apela at makakuha ng pukana na namamaalamos kay Rantero. Gayunpaman pagkatapos inumin ito ang mga damit ni Hecate ay ganap na natunaw na iniwan siyang ganap na nakalabas. Masayang ipinaliwanag ni Kisori na ang gamot ay nagpapatunaw ng kanyang pawis sa tela dahil sa kanyang mga mata wala nang mas kaakit-akit kaysa sa pagiging nasa kalagayan ng iyong paglikha. Pero hindi pumayag si Hecate. Mabilis na ipinahiram sa kanya ni Rantero ang kanyang mga damit na pang-gym at kahit na kinakabahan si Hecate kung matutunaw din ang mga ito tiniyak ni Kisori sa kanya na minsan lang mangyari ang epekto. Para kay Shizuko ibinigay ni Kisori ang isang gamot na nagbibigay sa kanyang mapaglarong tainga ng aso na hindi mapigilan ni Rantero na hawakan. Sa wakas nag-aalok si Kisori ng AI isang serum sa pagmamanipula ng buhok kung saan ang AI agad na ginagamit upang hilahin si Rantero palapit at magnakaw ng halik. AI nagkomento sa kung gaano kabisa ang gamot na nag-udyok kay Kisori na mag-alok sa kanya ng higit pa ngunit may babala na maaari itong maging sanhi ng pagkalagas ng kanyang buhok. AI parang hindi nababahala hanggang sa magbiro si Rantero na magiging kamukha niya si Gollum kapag nakalbo siya. Matapos mawala ang panimulang excitement umupo silang lahat para tangkilikin ang cookies at tsaa na dala ni Kisori. Ibinahagi niya na ang kanyang pangarap ay sumali sa isang nangungunang pangkat sa pagsasaliksik ng gamot at lumikha ng mga groundbreaking na gamot na pinahihintulutan ang kanyang sarili na gamitin ang banyo.
Binalaan niya sila na gumawa siya ng isang espesyal na tsaa para lamang kay Rantero at hiniling sa kanila na huwag ihalo ito. Ipagpalagay na ang mas malaking prasko ay para sa kanila, ang mga batang babae ay nagbabahagi ng tsaa sa kanilang sarili. Nang bumalik si Kisori, napagtanto niya na mali ang kanilang nainom na tsaa at galit na sinubukan nilang pigilan ang pag-inom nito. Gayunpaman ipinagkibit balikat ito ni Rantero, sinabing hindi ito isang malaking bagay dahil ang tanging pagkakaiba ay ang lasa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kisori na ang tsaa ay naglalaman ng isang gamot na sinadya upang bigyan siya ng hindi mapigil na pagnanasa na halikan ang kanyang kasintahan. Inamin niya na ginawa niya ito dahil gusto niyang halikan siya nito, na sinagot ni Rantero na hindi niya kailangan ng droga para makuha iyon sa kanya. Sa sobrang tuwa yumuko si Kisori para halikan siya, ngunit bigla siyang hinailan ng isang mukhang may nagmamay-ari na karana. Sa pagkabigla ni Rantero, napansin niyang ang iba pang mga babae ay naging mala-zombie na mga figure na walang kabuluhang natitisod sa kanya. Ipinaliwanag ni Kisori na ito ay isang side effect ng gamot. Ginagawa nitong mga halik na zombie ang mga tao na may hindi mapigil na pagnanasang humalik. Binalaan niya si Rantero na ang mga zombie na ito ay nagtataglay ng superhuman strength at hindi titigil hanggat hindi nila siya nahahalikan. Naisip ni Rantero na magiging cool na ang mga babae ay halikan siya ng sabay-sabay bilang isang tao ng kultura. Gayunpaman, nagulat siya nang idinagdag ni Kisori na kung hindi siya magbibigay ng neutralizer bago tuluyang kumalat ang gamot, mananatili sila sa ganitong estado magpakailanman. Sinubukan ng mga babae na sunggaban si Rantero, ngunit mabilis siyang hinaila ni Kisori at mabilis silang tumakas patungo sa pintuan. Nang maabot ito ng mga batang babae, nagawa nilang isara ito at ipinaliwanag ni Kisori na kailangan niyang pumunta sa chem lab upang gawin ang neutralizer na kinakailangan, habang tinitiyak ni Rantero ang mga batang babae na ililigtas niya sila. Agad silang tumakbo patungo sa lab, ngunit kahit papaano ay nakaharang ang mga babae sa kanilang dinadaanan. Nagsimulang magpanik si Kisori at agad na naisip ang isang test tube na puno ng gamot na nakakatunaw sa mukha, ngunit naalarma si Rantero na ang layunin ay hindi gawing pangit sila, kaya nagpasya silang maghanap ng ibang paraan. Biglang lumitaw ang kanilang kaitakot-takot na vice principal, sinisigawan sila sa pagtakbo sa pasilyo at habang diretsyong sinisingil niya sila, biglang ibinato ni Kisori sa kanya ang gamot na nakakatunaw sa mukha. Samantala, sa halip na gumawa ng anumang malubhang pinsala, tinutunaw lamang nito ang makapal na layer ng makeup sa mukha ng vice principal na ikinagulat ni Kisori dahil gusto niyang gawin ang kanyang tunay na masama sa pamamagitan ng pagpapapangit sa kanya habang buhay. Ang bise-punong guro na nahihiya sa ideya ng sinumang makakita sa kanyang nakakagambalang mukha ay kumari pa ng takbo palayo na parang gagamba pabalik sa kung saan man siya nanggaling. Sinamantala ang pagkakataon, tumakas sina Rantero at Kisori, ngunit napansin ni Rantero na naghiwalay na ang mga babae na pagtanto na ang layunin nila ay halikan siya. Sinabi niya kay Kisori na kailangan nilang maghiwalay sa pag-aakalang susundan siya ng mga babae. Habang tumatakas mula kay Shizuko, bigla siyang natapilok at nahulog. Nag-alala siya at agad na bumalik upang tulungan siya, at pagkatapos ay dinala siya sa opisina ng nurse. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nag-fuck up bilang siya remembers na siya ay dapat na tumakas mula sa kanya. Gayunpaman, sinunggaban siya ni Shizuko, inihiga siya sa kama at sinimulan siyang halikan. Si Rantero nawala ng kasiyahan sa matagal na paghalik, saglit na nawala ng malay sa dapat niyang gawin, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa realidad at inangat niya ito mula sa kanya. Ibiniti niya ito na parang laruan at nangakong babalikan siya sa sandaling handa na ang neutralizer. Matapos makipaghiwalay kay Shizuko, tumungo si Rantero patungo sa chimlam, ngunit mabilis na naharang ni Kaorin at Hikari. Agad niyang sinubukang tumakas, ngunit hinawakan ni Kaorin si Hikari at ibinato sa kanya na ikinatumba niya. Pagkatapos ay pinahigi siya ng dalawang babae sa lupa, humahalik sa kanya. Habang nag-iisip si Rantero ng paraan para makatakas, muling nagsimulang magtalo ang dalawang babae gaya ng karaniwan nilang ginagawa, na nagpapaalala sa kanya na kahit na sa kanilang zombified na estado, ang kanilang mga personalidad ay hindi nagbabago. Mabilis na nag-iisip, hinawakan ni Rantero ang kanilang mga ulo at ginawa silang halikan sa isa't isa na agad na humantong sa kung ano ang mas mahusay na hindi sabihin. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong sumugod patungo sa chimlam, ngunit nag-freeze kapag nahaharap siya sa isa pang problema.
Mabilis na nagtago si Rantero sa isang kalapit na locker upang hindi makita habang papalabas si Ai upang tingnan ang mga pasilyo. Habang nagtatago tahimik siyang nagdarasal na matapos ni Kisori ang antidote sa lalong madaling panahon ngunit napagtanto niya na ang kanyang panalangin ay isang basura nang matuklasan niya na si Kisori ay nasa locker din. Agad niyang ipinaliwanag na nagtago siya matapos makita si Ai sa lab. Nagsimulang mag-isip si Rantero ng isang plano upang makagambala sa walang isip na mandaragit sa labas upang may handa ni Ai ang neutralizer at habang naroon si Kisori ay lumuluha sinisisi ang sarili sa lahat. Inamin niya na ang kanyang walang ingat na mga eksperimento ang nagtulak sa kanyang mga miyembro ng club palayo at ngayon ay nagdulot siya ng gulo para kay Rantero at sa iba pa. Nangako na hindi nagagawa ng isa pang gamot dumukot siya sa kanyang bulsa at nakakagulat na naglabas ng isang tube ng neutralizer na una niyang itinago doon sa mga kaso ng emergency. Nakaramdam ng pag-asa si Rantero dahil nangangatuwiran siya na kung maibibigay nila ang neutralizer kay ay magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa lab. Ngunit bago pa siya makakilos ay ininom na ito ni Kisori na nagpa-realize sa kanya na talagang napahamak sila. Sinubukan ni Rantero na kunin ang tubo ngunit dumulas ito sa kanilang pagkakahawak at nabasag. Galit na galit inakusahan siya ni Kisori ng pag-aaksaya ng neutralizer ngunit bumawi si Rantero na itinuro na maaaring ito ay ginamit sa Ai sa halip. Gayunpaman ipinaliwanag ni Kisori ang kanyang plano habang nagbabago siya sa kanyang tunay na anyo gamit ang malalaking lobo na nilayon niyang pumasok sa lab sa ganitong paraan dahil hindi siya makikilala o sinubukang pigilan ni Ai. Habang papalabas siya ng locker at patungo sa lab hindi siya pinapansin ni Ai. Pagkatapos ay naglabas siya ng tape para itali siya ngunit agad na naghinala si Ai. Sinubukan ni Kisori na magtago ngunit hindi sinasadyang nasabi ang kanyang pangalan sa proseso kaya hinawakan ni Ai ang tulala at itinali sa halip. Nang makita ito ni Rantero nagpa siya na isakripisyo ang kanyang sarili dahil wala nang ibang gagawin. Lumabas siya ng locker at sa sandaling makita siya ni Ai hinabol niya agad siya. Sumugod siya sa isang bakanteng silid-aralan isinara ang pinto sa likuran niya ngunit sinira ni Ai ang lock at pumasok. Walang pag-aalinlangan hinalikan niya ito ng buong puso hanggang sa dumating si Kisori na may dalang neutralizer upang iligtas siya. Nagpasalamat si Rantero sa pagligtas sa kanya kahit na ang talunan ay nagsasaya. Samantala tinanong ni Kisori kung bakit siya tumakbo at ipinaliwanag niya na gusto niyang gambolain si Ai na magbibigay kay Kisori ng sapat na oras upang magbagong anyo kaya mawala ang lubad. Nang maglaon kapag nagkamalay ang mga babae humingi sila ng tawad sa lahat. Gayunpaman itinanggi ni Hek Arai at Kaorenit na inaalala ang kanilang mga aksyon bilang mga zombie na tumatangging umamin na sila ay nagpapatuloy sa isa't isa. Samantala muling napaluha si Kisori habang humihingi ng tawad sa kanyang ginawa sa kanila. Pagkatapos nilang patawarin siya tiniyak ni Rantero na kahit anong uri ng gulo ang idulot ng kanyang droga lagi siyang nandyan para ayusin ang mga ito. Idinagdag niya na hindi niya nais na tumigil siya sa paggawa ng gusto niya kahit na nagdudulot ito ng mga kaguluhan. At nagustuhan ang narinig niya niyakap siya ni Kisori at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal bago siya hinalikan. Sa katapusan ng linggo si Rantero at ang mga batang babae ay bumisita sa isang magandang hardin ng bulaklak na naghohost ng isang kompetisyon sa paghahagis ng bulaklak. Simple lang ang panuntunan. Kung sino ang makahuli ng bouquet ay magsusuot ng damit pangkasal at magpa-picture kasama ang kanilang partner. Ang kaganapang ito ay palaging pangarap ni Hek Arai noong bata pa kaya iminungkahi ni Rantero na lumahok sila. Habang nagtitipon sila malapit sa podium nakita nila ang pangit na miss na ito na nag-uutos sa kanyang mga tripulante na suluhin ang bouquet kahit anong mangyari. Pinagsama-sama ni Hek Arai ang mga babae sinabing kailangan nilang magtulungan para ma-secure ang bouquet ngunit bubunot sila ng mga stick para magpasya kung sino ang magsusuot ng damit. Si Rantero na napansin ang matinding enerhiya mula sa Gorilla Syndicate ay pinayuhan si Shizuka na manatili sa likod dahil sa kanyang maliit na sukat habang ginagamit ni Kisori ang kanyang mga gamot upang magbago sa kanyang mas malaking anyo. Sa kabila ng mga agresibong pag-awit ng Gorilla Syndicate tuwang-tuwa si Shizuka gamit ang kanyang maliit na watawat ng tuwalya na pinapahalagahan ang kanyang sarili sa kanila at hinihiling na mapanatili nila siya. Bago magsimula ang laro tinawagan ng host ang tosser na si Mrs. Baba ang nakakatakot na vice principal. Sa sandaling ihagis niya ang bouquet sinugod ito ng mga tao.
Sa kabila ng mga patakaran, itinutulak ng Gorilla Syndicate ang mga tao sa isang tabi na sinasabi ng kanilang pinuno na ito ay isang nakagawiang pagsasanay na pagsasanay. Gayunpaman literal niyang ginagamit ang isa sa kanyang mga miyembro bilang bowling ball para patumbahin ang mga tao. Nang babae siya ng isa pang miyembro patungo kay Hikari, pumasok si Ko-Orana upang iligtas siya at matapang na ibinalita na bahagi na siya hanggang bago makipag head-to-head sa pinuno. Habang umiinit ang kanilang labanan, inutusan ng pinuno ng Gorilla Gang ang kanyang mga miyembro na magsagawa ng isang hakbang na tinatawag na Goricane, kung saan mabilis silang umikot upang lumikha ng isang mini tornado na nagpapalipad sa palumpon sa kanyang direksyon. Hinabol ito ni Rantero, ngunit napansin niya si Shizuko na dumalsdas patungo sa kanya na naalis sa kapangyarihan ng Goricane kasama ang kanyang tuwalya. Nang makita ang bouquet, kinuha ito ni Shizuko, ngunit kung wala ang tuwalya mas mabilis siyang nahulog. Bumubuo ng bilog sina Hikari, Ai at Kisori para mahuli siya, ngunit sa huli ay tumalbog siya sa kanilang custom-made na mga trampolan. Mabilis na pumasok si Rantero at hinawakan siya sa kanyang mga bisig bago siya bumagsak sa lupa na ikinadismaya ng pinuno ng gang na nagpakawala ng Dagendong. Nakapagtataka, lumapit si Ko-Orana at nagpasalamat sa kanyang karibal sa laban, ngunit hindi dahil nirerespeto niya siya, ngunit dahil gumaan ang loob niya na hindi siya naging malapit sa ibang mga babae. Kapag nagpapatalbog sila ng mga lobo, iligtas si Shizuko na hindi siya mapahiya na siya lang ang may mga na-deflate na lobo. Ipinagdiwang ni Rantero at ng mga babae ang kanilang panalo at nagmungkahi si Hikari ng ideya na gumuhit ng lot para magpasya kung sino ang magsusuot ng damit pangkasal. Ang iba ay sumang-ayon, hindi alam na si Hikari ay matalinong nag-ayos ng mga bagay upang matiyak na siya ay mananalo. Lihim niyang minarkahan ang panalong patpat at pinagmamasdan itong mabuti na nagbabalak na siya ang mapili. Pagkatapos ay tinanong niya si Ai na mauna upang hindi lumitaw na siya ay nanloko, ngunit ipinakita ni Ai na iminumungkahi nilang lahat sila ng sabay-sabay na naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Gayunpaman, ang swerte ay nasa panig pa rin ni Hikari at natapos niya ang pagguhit ng may markang patpat. Tuwang-tuwa si Hikari, ngunit biglang nagtantrum si Kisori, hinihiling na gusto niyang siya mismo ang magsusuot ng damit. Sa panunood ng parang bata na pagpapakita ni Kisori, si Hikari ay nagsimulang maawa sa kanya at nag-alok na hayaan siyang magkaroon ng damit sa halip. Binigyan niya si Kisori ng isang mainit at mapanlinlang na yakap na halos mabulunan ang maliit na batang babae. Pagkatapos ay tinanggihan ni Kisori ang alok, humihingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at ipinaliwanag na hindi niya talaga gustong kunin ang lugar ni Hikari, kaya lahat sila ay sumang-ayon na nasa larawan pa rin kahit na sino ang nagsusuot ng wedding gown. Matapos makuha ang mga larawan, ipinahayag ni Hikari ang kanyang pasasalamat kay Rentaro sa pagtupad ng kanyang pangarap. Gayunpaman, hindi niya inaasahang sinabi sa kanya na kailangan nilang maghiwalay na ikinagulat niya. Iniisip ito ni Rentaro, nagtataka kung bakit niya ginawa ang biglaang desisyon na iyon, kaya nagmamadali siyang hanapin siya pagkatapos magpalit ng damit para lamang ipaalam ng isang kawani na umalis si Hikari pagkatapos matanggap ang kanyang kopya ng mga larawan. Dahil ayaw niyang maalarma ang iba, sinubukan siyang tawagan ni Rentaro, ngunit hindi siya sumasagot. Kinalaunan sa araw na iyon, nagtungo si Rentaro sa bahay ni Hikari, umaasang mahahanap siya. Nang makita siya sa may bintana, tumawag siya, ngunit sinenyasan siya ni Hikari na manatiling tahimik nang may lumabas na security guard para tingnan ang ingay. Sa sandaling umalis ang gwardya, nakatanggap si Rentaro ng tawag mula sa hindi kilalang numero na lumabas na si Hikari. Sinabi niya sa kanya na umalis, ngunit tumanggi siya, hinihiling na malaman kung bakit gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Sinubukan ni Hikari na sabihin na nahulog siya sa pag-ibig sa kanya, ngunit nakita ni Rentaro ang kasinungalingan at itinulak ang tunay na dahilan dahil walang nakakatakot na paraan na mahuhulog siya sa pag-ibig kapag siya ay isang dalubhasa sa pagbuo ng balangkas. Nag-aatubili inamin ni Hikari na hindi sinasang-ayunan ng kanyang ina ang kanilang relasyon, ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang ina ay lumapit, isinara ang mga kurtina, hinawakan ang telepono at mahigpit na binalaan si Rentaro na layuan ang kanyang anak na babae o mawawalan siya ng karne. Sinubukan ni Rentaro na mga tuwiran sa kanya, ngunit bumalik ang security guard, kinaladkad siya habang sinasabing dapat siyang mag-alala para sa kanyang mga libro, hindi sa isang babae. Sa kanyang paglalakad pauwi, hindi matitinag ni Rentaro ang mga masasakit na salita ng ina ni Hikari, pakiramdam na walang kapangyarihan at inutil dahil masyado na siyang sira para makipaglaban sa gayong babae.
Nawala sa pag-iisip nakita niya ang isang clover na may 4 na dahon na nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling ibinahagi niya kay Hikari na agad na humantong sa kanya sa isang desisyon na iligtas siya sa lahat ng mga gastos. Nang gabing iyon tinipon niya ang iba pang mga batang babae at ipinaliwanag ang nangyari na inihayag ang kanyang plano na iligtas si Hikari mula sa kanyang tahanan. Itinuro ng mga batang babae na kahit na magtagumpay siya walang humpay na hahabulin sila ng ina ni Hikari. Inalis ni Rentaro ang panganib sinabing wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari basta mailabas niya si Hikari pagkatapos ay nakiusap sa mga batang babae na hintayin ang kanilang pagbabalik. Tumugon si Kawarinen sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang tanga kung sa tingin niya ay nakaupo lang sila. Napagtanto ang kanyang pagkamakasarili nagsimulang humingi ng tawad si Rentaro ngunit sumabad si Kawarinen sinabing sasama siya sa halip na maghintay. Ang iba pang mga batang babae ay nagpipilit din na sumali alam nilang si Rentaro ay pipi at ang paghila nito ay magiging mahirap para sa kanya ng mag-isa. Nang makarating sila sa bahay ni Hikari at umakyat sa bakod para makapasok binalaan sila ni Rentaro na mag-ingat sa mga security guard sa malapit. Kumuha siya ng rubber ball mula sa kanyang bag ipinaliwanag na plano niyang ihagis ito sa bintana ni Hikari para makuha ang atensyon nito. Gayunpaman ang layunin ni Rentaro ay malayo sa perpekto at ang bola ay nakakaligtaan sa bintana sa halip ay tumalbog sa dingding. Habang gumugulong ang bola patungo sa isang pusa sinubukan itong kunin ni Kawarinen ngunit inagaw ito ng maliit na pusa at tumakbo na naging dahilan upang magkatamba sina Kawarinen at Kisori na sinubukan ding agawin ang bola sa kanilang mga nakakadiri nilang mukha. Ang pusa pagkatapos ay sumugod patungo kay Aina Casual na nagmumungkahi na si Pei ng tanggang hayop upang maibalik ang bola. Ngunit mabilis na tumutol si Rentaro na itinuro na siya ay isang psycho para sabihin iyon at sinubukang hulihin ang pusa mismo. Sa sandaling iyon narinig nila ang isang security guard na papalapit na pinilit silang magtago kasama ang pusa. Sa kasamaang palad ang pusa ay nadulas mula sa pagkakahawak ni Rentaro at naglakad patungo sa gwardya na nagsimulang makipaglaro dito. Dahil hindi na maabot ang kanilang bola napagtanto nila na ang tanging pagpipilian nila ay ang pumasok sa bahay ngunit ang problema ay nananatili na wala sa kanila ang maaaring magkasya sa tanging magagawang pasukan na ang cat flap. Sa mabilis na pag-iisip kumuha si Ai ng ilang maliit na bato at dalubhasang inilunsad ang mga ito sa tamang anggulo at bilis na pinamamahalaang piliting buksan ang lock ng pinto. Bago pumasok napansin ni Rentaro na nahati ang kuko ni Ai dahil sa paghagis ng mga bato at dumudugo kaya sinabihan niya si Koarana na kumuha ng mga benda at disinfectant mula sa kanyang bag. Matapos gamutin ang pinsala pinagalitan ni Koarana si Ai dahil sa pagiging walang ingat ngunit pinigilan ito ni Ai sinabing gusto niyang iligtas si Hikarim dahil may utang siya sa kanya. Habang papalapit sila sa bahay nanlamig sila ng makarinig ng mahina at nakakatakot na ungol mula sa mga anino. Si Kisori ang mahina sa kanila ay sumisigaw na malapit na silang atakihin ng isang oso. Gayunpaman napansin ni Ende na isa lamang itong bantay na aso sa sandaling ito ay tumuntong sa liwanag na nag-udyok kay Rentaro na mabilis na umorder sa lahat sa labas. Kapag ligtas na silang nakalabas napagtanto ni Rentaro na nakakulong pa rin si Shizuka sa loob. Nang malapit na siyang tatawagan ni Ai binalaan siya ni Ai na ang sobrang ingay ay kukuha ng atensyon ng mga security guard. Sa loob tinanggap ni Shizuko ang kanyang kapalaran at nagsimulang magsabi ng kanyang mga huling panalangin ngunit sa kanyang pagtataka isang aso ang umupo sa tabi niya at nagsimulang dilaan ang kanyang mukha na basa ng luha. Ipinaliwanag ni Enid na ang mga aso ay kadalasang may proteksyong likas sa mga taong inaakala nilang mahina o mahina at tila nararamdaman ng aso ang kahinaan ni Shizuka. Gayunpaman nagbabala si Enid na kung may sino mang sumubok na muling pumasok sa bahay malamang nasasalakayin sila ng aso. Nag-aalok si Kisori na asikasuhin ang sitwasyon kaya binaton niya si Shizuka ng pampatulog ngunit nakalimutang banggitin na para ito sa aso hindi sa kanya. Si Shizuka ay tulala na umiinom ng gayuma sa pag-aakalang siya ay magiging supergirl o kung ano paman at nakatulog kaagad. Sa kabutihang palad pagkatapos dilaan ang mga labi ni Shizuka ang aso ay nakatulog din sa tabi niya na nagbibigay ng pagkakataon sa iba na makalusot pabalik sa loob ng bahay nang walang karagdagang problema. Matapos gisingin ni Kisori si Shizuka gamit ang kanyang panluna sa pagtulog muling pumasok ang grupo sa bahay. Gayunpaman ang kanilang pag-unlad ay natigil kapag ang tanggang pusa ay nagset ng isa sa mga infrared sensor na naging sanhi ng mga security guard na sumugod sa loob.
Sa sandaling umalis ang mga gwardya binigyan ni Kisori si Rentaro ng isang espesyal na eye drop na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga infrared beam na magbibigay daan sa kanya. Upang ligtas na mag-navigate sa mga sensor. Napansin ni Korra ng sobre kung saan kinuha ni Kisori ang eye drops ngunit nang abutin niya ito inagaw ito ni Kisori at itinago na inihayag ang kanyang intensyon na ipadala ang formula sa research team na matagal na niyang gustong makasama. Nalilito itinanong ng grupo kung bakit hinayaan ni Kisori si Rentaro na gamitin ang mga patak dahil alam niyang maaaring aabutin siya ng pagkakataong isumite ang gamot sa tamang oras para makasali sa team. Inamin ni Kisori na siya ang nagdulot ng walang katapusang gulo kay Hikari sa kanyang kakaibang mga eksperimento at pag-aalboroto ngunit sa kabila noon si Hikari ay palaging naninindigan sa kanya. Dahil doon handa siyang unahin ang pagtulong na iligtas si Hikari kaysa sa sarili niyang mga ambisyon. Nang imulat ni Rentaro ang kanyang mga mata pagkatapos ilapat ang mga patak nagulat siya nang makitang sakop ng mga sensor ang buong espasyo mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang kabilang panig nito ay habang nakikita niya ang mga infrared beam siya ay pansamantalang nabulag sa lahat ng iba pang bagay. Napansin din niyang parang mas mababa ang kisame kaysa dati. Itinuturo ni Shizuko na ang mataas na kisame ay dahil sa chandelier na nagbibigay kay Rentaro ng ideya na maaari nilang ipitin ang puwang sa pagitan ng chandelier at ng mga sensor. Iminumungkahi ni Ayae na ang dalawang taong nagtutulungan ay maaaring makaakyat sa mga sensor. Dahil wala sa mga batang babae ang magkasya dahil mayroon silang dalawang malalaking melon na maaaring makahadlang sa operasyon itinali nila si Korra na may patag na dibdib kay Rentaro at ang dalawa ay nagsimulang mag-scale sa dingding tulad ng mababang budget na Tom Cruise. Matapos matagumpay na makalampas sa mga sensor sinabi ni Rentaro sa iba na maghintay sa labas habang papasok sila upang iligtas si Hikari. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid ni Hikari at sa sandaling binuksan nila ang kanyang pinto tumunog ang isang alarma at mabilis silang pinalibutan ng mga security guard kasama ang ina ni Hikari. Inihatid niya sila sa sala at habang nagsusumamo sa kanya si Rentaro na makasama siya ni Hikari ibinunyag niya na ang tanging layunin niya ay protektahan ang kanyang anak mula sa sakit na dinanas niya pagkatapos mawala ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang mahaba at nakakabagot na kwento tungkol sa kanyang relasyon sa ama ni Hikari na namatay nang wala sa oras na naging sanhi ng pagluha ng aming hanggal na MC habang nakikiramay ito sa kanya. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga luha ay naghugas ng mga patak ng mata na nagpanumbalak ng kanyang paningin. Nang magtama ang kanyang mga mata sa ina ni Hikari bigla niyang naranasan ang hindi mapag-aalinlanganang sensasyon ng koneksyon ng soulmate. Halos agad-agad ginulat ng ina ni Hikari ang lahat sa pamamagitan ng paghiling kay Rentaro na lumabas kasama niya. Natigilan si Karanit sa sinabi ng babae sa nobyo ng kanyang anak at nagsimulang mag-isip kung nasisiraan na ba siya ng bait ngunit pagkatapos ay napansin niyang kakaiba ang kilos ni Rentaro at bigo sa kulturang Moro na ito sinaman niya ito ng tingin sinabihan siyang umalis dito. Mabilis na sinubukan ni Hikari ang nanay ni Hikari na gawing biro ang mga naunang komento niya ngunit hindi ito binibili ni Karanit. Nanatili siyang tahimik habang ipinapahayag ni Hikari na hinding-hindi niya papayagan si Rentaro na makasama ang kanyang anak. Si Rentaro determinado ay nagsabi sa kanya na hindi siya susuko dahil ipinangako niyang papasayahin si Hikari anuman ang mangyari. Si Hikari gayunpaman ay nananatiling may pag-aalinlangan. Sa isang snap ng kanyang mga daliri isang upuan ang lumabas mula sa isang nakatagong compartment sa sahig. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ito ay isang lie detector at sinabi na kung mapatunayan ng makina na nagsisinungaling si Rentaro tungkol sa kanyang nararamdaman kailangan niyang iwan si Hikari na mag-isa magpakailanman. Tiwala sa kanyang pag-ibig pumayag si Rentaro na kumuha ng pagsusulit ngunit sa kondisyon na mapatunayan niyang mapagkakatiwalaan ang aparato. Upang ipakita nagpasya si Hikari na gamitin ito sa Karanit. Ang kanyang unang tanong ay mapangahas. Tinanong niya si Karanit tungkol sa laki ng kanyang tasa na nasaktan si Karanit na tinawag siyang matandang asong babae ngunit inamin na siya ay isang sikap. Agad na sinasabi ng makina na nagsisinungaling siya na pinipilit si Karanit na aminin na siya ay talagang isang B-cup. Kahit noon pa man iginiit ng makina na hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo hanggang sa mawalan siya ng pasensya at madudurog ito. Sunod tinanong ni Hikari kung mahal ni Karanit si Rentaro. Kapag sinabi ni Karanit na ginagawa niya tinawag siya muli ng makina na nagsasabi na nagsisinungaling siya.
Si Rentaro na nalulula ay nagsimulang magdugo ng labi sa kawalan ng pag-asa. Sa tuwing inuulit ni Karanit na mahal niya siya ang makina ay patuloy na nagsasabi na siya ay nagsisinungaling at si Rentaro ay patuloy na nawawala ng dugo kaya't siya ay nagsimulang mag-hallucinate tungkol sa kanyang lola na kumakaway sa kanya mula sa langit. Sa wakas sinisigaw ni Karanit ang kanyang pagmamahal para kay Rentaro at tinanggap ito ng makina bilang katotohanan. Si Rentaro sa bingit ng kamatayan ay mahimalang sinisipsop ng dugo pabalik sa kanyang katawan na parang espongha. Ngayon ay nasisiyahan na ang makina sinabi ni Hikari kay Rentaro na oras na at habang pinatutunayan ni Bahari na nagsasabi siya ng totoo na paluhod si Ari sa hindi makapaniwala. Sinusubukan pa ring tanggihan ang mga resulta tumayo siya at nangatuwiran na maaaring may sira ang makina. Habang nagsimulang makipagtalo sa kanya si Karana isang kasambahay ang sumugod upang ipaalam sa kanila na si Hikari ay malapit ng tumalon sa bintana. Hinawakan ni Karani si Hari sa mga balikat na nagbabanta sa kanyang leeg na nagpapadala kay Rentaro sa pagkataranta dahil ang kanyang hanggal na asno ay naaakit din kay Bahari. Sa kabila ng kanyang pag-aalala hinimok siya ni Karana na hanapin si Hikari at dalhin siya sa malayo. Nag-aalangan si Rentaro ngunit tiniyak siya ni Karana na sinasabing wala siyang balak maghintay hanggat sa huli ay babalik ito para sa kanya tulad ng ipinangako niya. Dahil doon nagpasalamat si Rentaro sa kanya at nagmamadaling umalis. Samantala nagpupumigla si Hari laban sa hawak ni Karana ngunit hinigpitin ni Karana ang kanyang pagkakahawak determinadong hindi mawala ang kanyang matalik na kaibigan. Sa labas sinubukan ng mga security guard na kumbansihin si Hikari na bumalik sa loob ng bahay kapag dumating si Rentaro. Sinabi niya sa kanya na si Karana ay pinapanatili ang kanyang ina na ginulo na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas ng magkasama. Si Hikari gayunpaman ay nakakaramdam ng pagkakasalungatan. Kahit na tumakbo sila nag-aalala siya na gugugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagtakbo isang bagay na hindi niya gusto para sa alinman sa kanila. Sinabi niya kay Rentaro na ang huling bagay na gusto niya ay mapasaya siya. Desperado nakiusap si Rentaro sa kanya na sinasabi sa kanya na ang pagkawala sa kanya ay mas malala at nakikiusap sa kanya na talikuran ang kanyang plano. Sinubukan ni Hikari na bumalik sa loob ngunit nangingibabaw ang takot sa kanya habang ang adrenaline ay kumukupas nang makita ang kubli kung nasaan siya. Nang makita ito sinabihan siya ni Rentaro na manatili muna habang papunta siya para sa kanyang ngunit bago niya ito maabot na dula si Hikari. Mabilis na kumilos hinawakan siya ni Rentaro ngunit naging delikado ang kanyang posisyon at nagsimulang mawalan din siya ng balanse. Nakiusap si Hikari sa kanya na bumitaw na para hindi sila pareho mahulog ngunit tumanggi si Rentaro. Sa huli pareho silang bumagsak ngunit pinamamahalaan ni Rentaro na gamitin ang kanyang mga binti upang itulak ang pader tulad ni Jackie Chan at napunta sila sa fountain sa ibaba. Nagmamadaling tumulong ang iba pang mga batang babae at hindi nagtagal lumabas si Karana mula sa bahay na nagmamadali. Walang pag-aalinlangan humakbang si Karana papunta kay Hikari at binigyan siya ng maruming sampal dahil sa pagiging kalokohan ngunit mabilis na napalitan ng luha ang kanilang paghaharap habang bumubuhos ang mga emosyon. Sa panunood nito sa wakas ay kinikilala ni Hari ang katotohanan sa mga salita ni Rentaro. Hiniling niya sa kanya na alagaan si Hikari ngunit sa isang sandali ng twist sinabi sa kanya ni Rentaro na gusto niyang dalhin siya at ang kanyang anak na babae sa punto ng hindi makontrol na panginginig ng boses. Dahil sa damdamin hinayla ni Hari si Rentaro sa isang mahigpit na yakap na bumubulusok sa kung paanong hindi niya kayang labanan ang alindog nito. Samantala ang ibang mga batang babae ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan iniisip kung ano ang nangyayari sa mundo. Inaanyayahan ni Hikari ang lahat na manatili para sa gabi at habang sila ay nasa paliguan karamihan sa mga batang babae ay nagpapamalas ng malalakas na sandata maliban kay Kara na walang maipagmamalaki kaya siya ay naiinis at umalis sa grupo. Pagpasok niya sa silid na pansin agad ni Rentaro ang kanyang nakalantad na tiyan at namula ito na halos umabot sa kumukulo ang kanyang utak. Si Kara na nalilito ay nagtanong kung ano ang mali at si Rentaro ay awkward na itinuro na siya ay nagpapakita ng ilang balat. Inis tinawag niya itong isang kahabag-habag na bastard para sa pagkuha ng trabaho opsa na. Desididong turuan siya ng leksyon itinulak ni Karana si Rentaro sa kama na sinasabing maghihiganti siya sa pamamagitan ng paghagod ng mukha sa tiyan nito.
Gayunpaman ang mga bagay-bagay ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagkakataon bilang siya ay nagiging nalilito sa kanyang sarili dahil ang kanyang ulo ay malapit sa kanyang plot rehiyon at siya ay nagtataka kung ito ay kanyang trabaho upang tanggayin siya ng malayo. Bago mangyari ang anumang bagay sumabog si Harry sa silid at parehong mabilis na tumalon na nagkukunwaring gumagawa ng mga push-up upang pagtakpan ang sitwasyon. Nang maglaon sumama sa kanila ang iba pang mga batang babae at binihisan ni Harry ang lahat ng mga kaibig-ibig na pijama na ikinatuwa ni Rentero kung gaano siya kaganda at hitsura ni Harry. Bilang tugon binigyan siya ng halik ng dalawang babae dahilan para magkaroon ng nosebleed si Harry. Dahil sa kahihiyan nagdahilan siya sinabing kailangan niyang pumunta sa kusina at inosenteng inalok ni Rentero na sumama sa kanya. Pero on the way inamin ni Harry na hindi na siya makapagpigil. Pagkatapos ay iniimbitahan niya ito sa kanyang silid para sa ilang fan service. Nagsimulang maghinala ang mga babae kung bakit nagtatagal sina Harry at Rentero. Iminumungkahi ni Harry na maaaring pumalakpak sila ngunit sinusubukan ng iba na balewalain ang ideya. Biglang napuno ang hangin ng kalugod-lugod na hiyawan ni Harry na nagudyok sa mga babae na sumugod at mag-imbestiga dahil tila totoo ang haka-haka ni Harry. Gayunpaman nang pumasok sila sa silid sinalubong sila ng paningin ni Rentero na nakadamit bilang isang babae kasama si Harry na gumulong-gulong sa sahig na nabighani sa kanyang hitsura. Si Rentero nagulat sa sitwasyon ay bumagsak ngunit tiniyak ni Harry sa grupo na hindi na kailangang magpanik dahil may plano siyang buhayin siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Ai. Hindi nagtagal ay bumalik si Ai na nakasuot ng Prince Charming costume na handang gisingin si Rentero mula sa kanyang pagkakatulog. Binuhat siya ni Ai at hinalikan agad na nagpabalik sa kamalayan ni Rentero. Nang magising mahinahong hinubad ni Rentero ang kanyang peluka at ibinalita na maliligaw siya. Maya-maya dumating ang isang maid na may dalang lubid para kay Harry. Tinangka ni Harry at Harry na umalis na nagudyok sa iba pang mga babae na tanungin ang kanilang mga intensyon. Walang pag-aalinlangan inamin nilang may balak silang silipin si Rentero habang naliligo ito. Nagpasya si Harry na sumama na sinasabing hindi pa siya nakakita ng mahabang pamalo sa kanyang dalisay na buhay. Nakisali rin si Ai na gusto raw niyang ihanda ang sarili sa mga darating at maging si Inda ay nararamdaman din niya ang pangangailangang makilahok. Hindi gustong makaligtaan gayunpaman si Shizuko na lang ang natitira. Pumasok siya para pigilan ang mga ito na pinagtatalunan na mali ang manghimasok sa privacy ng isang tao habang naliligo ngunit isang yap lang iyon nang biglang binalot ng grupo ang maliit na tulala sa isang kumot at tinali siya na parang magnanakaw. Sa paliguan binalot ni Rentero ang kanyang tuwalya nang ligtas sa kanyang sarili batid na sina Harry at Harry ay walang silbi. Sa sandaling iyon ibinaba nila si Harry sa bintana ng banyo upang tiktikan siya. Sa kasamaang palad ang mahamog na salamin ay nakaharang sa kanyang paningin kaya idiniin niya ang kanyang mukha sa bintana. Ito ang dahilan kung bakit napasulyap si Rentero sa takot na sumisigaw. Sa pag-aakalang nakita niya siya natarante si Harry at mabilis siyang hinayla pabalik ng mga babae. Si Rentero na nakakaramdam ng pagkabalisa ay nagmamadali sa kanyang paliligo kumbinsido na may multo na nakatingin sa kanya. Samantala ang imahinasyon ni Shizuko ay tumatakbo ng ligaw habang iniisip niya ang lahat ng uri ng mapaminsalang sitwasyon para sa lahat. Desperado siyang makatakas sinubukan niyang palayain ang sarili ngunit nauwi sa paglabas ng bukas na pinto. Bumalik sa banyo nagpasya si Harry at ang iba pa na gamitin ang atek para sa kanilang misyon sa pag-espiya ngunit nagulat sila nang makaramdam sila ng isang mabalahibong bagay sa kanilang mga binti. Umakyat si Shizuko sa tuktok ng hagdan nag-iisip kung igulong ang sarili pababa. Biglang tumahol ang isang aso sa tabi niya na ikinagulat niya at naging dahilan para matamba siya sa takot. Habang gumugulong siya lumuluwag ang lubid na nakahawak sa kanyang kumot ngunit hindi siya tumitigil hanggang sa bumagsak siya sa banyo at dumapo sa bathtub. Nagmamadaling pumasok si Rentero upang tingnan siya hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang tuwalya sa proseso. Sandaling natigilan si Shizuko nang makita ang kanyang mamba at nahimatay siya sa laki nito. Nang buhatin niya ito mula sa paliguan nakasalubong niya si Harry at ang iba pang mga babae pinagalitan sila sa pagtatangkang silipin siya. Sa gabing iyon habang sila ay nakikisali sa mga laro ng baraha umalis si Harry na nagudyok kay Rentero na sundan siya upang matiyak na ayos lang siya.
Natagpuan niya siya sa panalangin at napansin niya ang isang larawan ng isang batang lalaki na humahantong kay Ahari na ibahagi na ang batang lalaki ay ang namatay na ama ni Hakari. Tinanong ni Rentero kung bakit hindi pa siya nakikipag-date sa sinuman mula nang mamatay ito at inamin niya na mahal pa rin niya ito ngunit natatakot siyang makalimutan siya kung mag-move on siya. Niyakap siya ni Rentero, tiniyak sa kanya na hindi niya iniisip na ibahagi ang kanyang pagmamahal basta totoo at masaya silang dalawa. Dahil sa labis na damdamin humiling si Ahari ng halik na inaalala kung paano sinabi sa kanya ng ama ni Hakari na iligtas ang kanyang unang halik para sa isang taong laging nasa tabi niya. Bigla siyang nahihiya, sinubukan niyang humiwalay ngunit marahan siyang hinayla pabalik ni Rentero at hinalikan, ipinahayag ang lalim ng nararamdaman nito para sa kanya. Kinagabihan humiga si Hikari sa tabi ni Rentero at nang magising siya ipinagtapat niya ang kanyang takot na makasama siya muli. Marahan niya itong hinahalikan, tinitiyak na wala siyang pupuntahan. Pagkaraan ng ilang sandali nagising si Rentero sa tunog ng paghalik at nadiskubre sina Hakari at Inde na nahuli sa isang madamdaming sesyon ng make-out, parehong nawala sa kanilang mga panaginip at naniniwalang hinahalikan nila siya. Habang tahimik siyang lumabas ng silid, hindi niya inaasahang nakasalubong niya ang espiritu ng ama ni Hakari. Ipinahayag ng multo ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal na ipinakita ni Rentero sa kanyang anak at sa babaeng kanyang pinahahalagahan, tulad ng pangako ni Rentero na aalagaan sila. Ang espiritu ay nababalot ng napakatingkad na liwanag na nagpapahayag na ang kanyang mga pagsisisi sa pag-iwan kay Ahari at Hakari ay sa wakas ay nalutas na, hudyat na oras na niya para umalis. Sa susunod na sandali muling nagising si Rentero, nagtatanong kung panaginip ba ang engkwentro. Gayunpaman nagpasya siyang yakapin ang bagong araw na may ngiti. Bago sila magpaalam ni Hakari, nangako siyang bibisitahin siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman si Ahari hindi napigilan ang kanyang pagkainip, kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sa halip ay bumili ng kanilang paaralan. Gusto mo rin bang makilala ang Diyos ng pag-ibig? O gusto mong maging single at malungkot?